sa Facebook, yung ating pong pahina. Sana po ay patuloy kayong mag-follow, mag-share. Importante po yun. Mag-like, mag-react, mag-comment. Sinisikap ko pong basahin ang bawat padala ninyong komento o mensahe. Maging ito ay critical sa ating naging pagiging live o hindi, sinisikap ko pong sagutin ito. Ganon din po, yung nasa TikTok page, maraming salamat. Patuloy po kayong mag-follow at mag-like. At siyempre, yung ating mga kasamahan sa YouTube, sana ho ay higit pa nating palakasin ang ating YouTube channel. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react at mag-comment. And speaking of, atin pong pamagat, it's BBM Stupid. Ito po ay reaksyon at ating himayin yung mga patuloy na issues ng ating bansa, ng ating lipunan. This is in reaction to the latest na naging resulta po ng Publicus Asia Survey. Lumabas po ito, sundan ninyo, magaling pong magsulat ito si Rob Frances. Sundan po nyo yung kanya mga articles, contribution, and write-ups. Magaling po si Rob Frances. Hi Rob, gamitin ko yung larawan po na nasa kanyang Facebook posting. Ito po yan. Yung negative 27. Base po ito naman sa Publicus Asia. Ano? Publicus Asia, negative 27. And I invite pati po yung mga nabubuhay po sa bayan sa kanila bilang troll. Ito yung ating pag-usapan. Huwag ninyong i-sidestep. Huwag po ninyong iwasan sapagkat dito masusubok talaga kung anong piga pa ang pwedeng gawin sa inyo ng inyong mga patron dyan sa Marcos Jr. Administration. Milyon-milyon, baka ho bilyong piso na ang ginagastos ng Marcos Jr. Administration sa kanilang propaganda, sa kanilang mga trolls, sa kanilang mga quote-unquote PR. And these people, itong mga trolls, na ang IQ po, patawad, ganito po talaga sa tinig maisog eh. Ang IQ po nung mga nag-handle ng trolls, ng communications, ng comms, ng propaganda, ng PR, ni Bongbong Marcos ay below sea level. Mas mababa pa po sa kanyang net rating na nakuha base po sa Publicus Asia ng net 27. Bakit? Nagpapakasasa na po sila sa pera nating mga Pilipino. Binabayaran sila, isinangla at ibinenta na po nila yung kanilang kaluluwa sa corrupt na administrasyong ito. And yet, this is the best that they can give their patron, si BBM. Why? Wala po siguro talagang panama. Ang memorya nating lahat, ang facts, ang katotohanan, laban sa kung anumang propaganda. Lahat po ng uri ng propaganda, ginamit na po nila. Lahat po ng medium, yung highly compromised mainstream media, kanila na po iyan. Pero BBM, walang naitutulong sa iyo. Inuubos lang nila ang pera ng Pilipino. Ibinibigay mo lang sa kanila yung budget na para sana ay pang developmental dapat yung budget. And yet, ito na yung best nila eh. Negative 27. And this is not the only and the recent survey na lumabas na negative si Bongbong Marcos. Let me give you a quick rundown. Una pong lumabas yung sa WR numero. Doon ho, wala silang net. Hindi nila pinakita yung net. But ito na lang po ang aking interpretation. This was released November. Last week po ito ng November. Kung matatandaan po nyo, diniskurso na rin po natin ito. Itong unang lumabas na nagpapakita, wala po itong net rating ha. Parang I took this to mean na kanya-kanyang interpretation. Pero dito kasi, ang sumagot sa kanya na mahusay ay positive 21. Tapos ang sumagot na hindi mahusay ay negative 47. So, kukunin mo yung net, di ba? Yung 47 at 21, matitiran po siya ng negative 26. As early as November, negative na po si BBM.
Nagpatuloy po ito at lumabas yung survey ng SWS, negative 3. Okay? When he was confronted, ang sabi niya, hindi naman reliable kung isang survey lang. Kinakailangan multiple so we can have an intelligent reply or intelligent messaging kung talagang negative pa raw siya. Hindi po nakontento sa RWR numero na negative 26, sa SWS na negative 3, baka raw tsamba lang, lumabas po yung sa Pulse Asia. Yung Pulse Asia ay negative 14. Tatlo na po yun ha. Tatlo na po yun. Kumbaga pa po sa PBA, naka-Grand Slam na si BBM. WR numero, SWS, at Pulse Asia, negative 26, negative 3, at negative 14. Tinuldo ka na po ito. Talagang champion kung may tuturing. Dahil dito sa Publicus Asia survey, negative 27. 24% ang approve, 51% ang disapprove. To get the net, negative 27. Ano? Negative 27 po si Bongbong. So, 4 na surveys na ho ito. Bakit mahalagang pag-usapan? Imaginein po ninyo, kasama po ako dito dahil ako yung nagpatakbo ng kampanya at binuto ko siya. From 31 million votes, more than 31 million votes, in less than 4 years or in 3.5 years, naubos po yung 31 million mandate. Nangyari pong natira ay negative 27. Now, syempre, yung mga linta na sumisip-sip ng dugo ng administrasyon, hinihigop yung pera, they must justify why the pay should continue. Ano ang gagawin nila? Sisiraan na naman nila si BP Inday. Sisiraan na naman nila si Pulong Duterte. At I have it from a very, very good source na yung mga issue ng laban kay Congressman Pulong Duterte, iro-roll out po nila yan pagdating ng February. Alam ninyo, BBM, yung mga bata mo, again, their IQ and their EQ, mas mababa sa survey mo. Below sea level. Ganun kalalim. Hindi na umuubra. Hindi na umuubra. And it's not doing you any better. At maganda rin, and I encourage the present administration, kinakailangan panatilihin ninyo sa pwesto yung babaeng lukaret dyan sa Malacanang. Wag ninyong papalitan. Parang awa nyo na. Wag ninyong papalitan. Itong negative survey ni Bongbong, pagpasalamat kayo sa kanya. Pero she is doing a fine job. Keep her. Do not remove her. Do not reassign her. Do not kick her upstairs and give her a different position as a press briefer or a press reader. Wag. Gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino na nandyan yan, yung Aling Lucaret sa palasyo. Keep her. Same profile, same position, pakiusap po. Huwag nyo siyang gagalawin. Palitan nyo na lahat, huwag lang yan. Now, bakit po natin hinango yung titulong It's the Economy Stupid at ginawa natin It's BBM Stupid? Because even yung trial balloon na magkakaroon ng massive revamp sa kabinete, ng massive reorganization, ng mga bagong appointment, may tatanggalin, may aalis. It's BBM stupid. Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself
must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong tatlong isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi, hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po ubre. Malinaw na ang naging hatol at pasya ng mamamayang Pilipino. Talaga pong negative. Issue po ng massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction. It's BBM stupid. Wala pong cure dyan. No amount of propaganda offensive, no amount of PR stunt, no amount of massive effort to discredit Vice President Inday will be able to help BBM shore up his negative ratings, whether trusts or approval or performance rating, wala. Meron din ako ipapakita sa inyo para talagang interactive. Bukod po kasi dyan, ito po hindi na umubre yung ang sisisihin mo, si Pangulong Duterte pa rin. Sino ho ba ang presidente natin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ba? Si Tatay Digong pa rin ba? Di ba? Kailangan niyang kumprontahin yung sarili niyang issue. Ulitin ko, ano ho yun? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Ngayon, itong tatlong malalaking isyong ito is further complicated by our economy. Hardships po ang nararamdaman ng tao Pagkagutom at higit na kumukulo ang tiyan ng mamamayang Pilipino, hindi aangat ang kahit anong survey ni BBM hanggat hindi niya tinutugunan. Yung massive corruption, looting of public funds, drug addiction, at ngayon, ito nga pong hard economic realities that we are all experiencing. Proof natin sila, nananawagan ako muli sa lahat ng Pilipino, yung mga kasama natin, pakarami niyan, akbang na maisog sa iba't ibang panig ng mundo at Pilipinas. Patuloy ninyong hanapin, habulin, i-video, picturean, kung nasan man si Manny Bonoan, si Saldico, si Cathy Cabral, di natin alam kung buhay pa yan o hindi. Diba? Sundan natin sila. Panagutin natin sila. I-expose natin sila. Huwag tayong sumuko. Huwag nating sukuan ang ating bansa. Huwag nating sukuan ang ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Ano ang next? It's BBM stupid. But they have to have something going for them. VP Inday's impeachment. Ito isang malaking kahangalan. Nakita na natin ang survey after survey after survey. Ginawa na nila lahat. Kay Tatay Digong, kay VP Inday, kay Mayor Baste, kay Congressman Pulong, at lahat ng kritiko ng gobyerno. Recently, si General Omic Pokis, kinasuhan. So, yung impeachment laban kay VP Inday, bantayan po natin. Sapagkat hindi ito ang solusyon. Yes to the trolls, to the political elites na nakikinabang sa pera ng bansa, na inuuto si BBM. Yung oligarko, yung criminal and drug syndicates, yung foreign interests sa ating bansa, yan yung mga kinalaban ni Tatay Digong. Yan din yung natatakot sa pagbabalik ng Duterte brand of leadership. Natatakot kay VP Inday. Kanya isinusulong
yung impeachment. Huwag po tayong magpapaputol. Ano? Again, the issue, hindi solusyon yung propaganda at yung impeachment na napipinto laban kay VP Inday. That is not the solution to the real problem. Ano po yung problema? Massive corruption, looting of public funds, issue of drug addiction, and now, economic stagnation. Ano? Ito po yung issue. Ang tugon, hindi yung impeachment ni VP Inday, kung hindi ang Marcos Jr. resignation. Why? It's BBM stupid. Wag na tayong magpakatali-talino, magpakakunwaring henyo, political analyst. It's BBM stupid. Kitang-kita na hindi kaya ng inyong pera, hindi kaya ng propaganda, ang katotohanan, ang memorya at alaala, sariwa pa. Sa puso, isipan, damdamin,